asawa. Naisip ko pa na baka hindi ako pumayag. Oo, kasi makagalit ka sa akin dahil pinakampuni na mo. Pero matagal na yun. Maliit ka pa tapos buntis pa ako sa kapatid niyong bunso. Kamamatay lang din ang papa niyo kaya hirap na hirap ako doon. Halos mabaliw ako kasi hindi ko alam kung paano kayo palalaki ang magkakapatid. Kaya kung naisip yung solusyon ipawag ako. Oo. Pero maniwala ka na nung una hindi ako nagpumayag. Siyempre, kayo na meron ako ng mga panahon yun eh. Pero dahil maliit pa kayo at buntis pa ako, alam ko namang hindi ko kakayanin. Kaya pumayag na lang din ako. Pinagutan nga ako ng pera ng mga magulang mo pero hindi ko tinanggap. Ano yun? Hindi parang binenta kita. Sinagot na naman na ni pagpapaayos ng papeles para maupong ka ng legal. Ano na po palang nangyari sa inyo matapos yung pagpapaampon? Ayun, uwi kami sa Zamboanga. Sa Nabotas kasi kayo pinanganak. Maliban sa puso ng kapatid. Doon tayo nakatira ng napagkakita ng papa ninyo at nalinis na yung trabaho niya. Kaso, nagkasakit siya. Oh, grabe oh, namamalo. Grabe oh. Pinalo ko sa ulo, kumakain ako. Grabe talaga oh. Nangaaway talaga oh. Malay ko ba? Wala ako. Kunyari hindi sinasadya. Ibig sabihin sa Nabotas po nakalibing si Papa. Oo. Paano nga sana namin puntahan ang ate mo bago kami umuwi sa Zamboanga? Gusto mo bang sumama? Hindi po ako sigurado eh. May pasok po kasi ako sa school. Minsan lang naman. So para makita mo rin yung puntod ni Papa mo. Sigurado matutuwa yun. Titingnan ko po pero hindi po ako mangangako ah. Sige. Pero sana makasama ka. Kumusta ba yung mga Boom! yung mga nag-auto sa'yo? Balo. Magbabago ba yun? Ay, tuwang-tuwa sila nung unang beses kanilang nakita. Tagal na raw kasi nila talagang gusto magkaanak. Kaso hindi binibiyayaan eh. Si tatay po wala na. Ano wala na? Patay na po siya. Ano? Kailan ka? Last year lang po dahil nagkasakit po siya sa atay. Eh, kumusta kayo ng nanay mo? Ako po hindi po ako okay pero kinakaya ko pa rin po. Si nanay naman, mukhang okay na naman po siya. Meron na po siya anak na totoong balik sa kanya. At may iba na po siya kinakasama. Iwalay na naman po sila na ni tatay. Bali, nung 2011 pa po. Grabe naman. Eh, bakit hindi ka sumama sa nanay mo? Di ba ganun kadalasan pag naghihiwalay ang mag-aasawa? Sa babae na pupunta yung mga anak. Sa kanya nga po ako dapat sasama. Kaso pinaliwan niya ako kay tatay. Para daw po may kasama siya sa buhay. Matanda na rin po kasi yung tatay ko nun eh. Pero maayos naman ang tato sa'yo ng panginggan ng tatay mo. Maayos naman po. Mababait naman po sila. Lalo na po si Lola. Eh, sino nagpapaaral sa'yo ngayon sa kolehiyo? Si Tina po. Bali, ate po ni tatay. Swerte ka pa rin. Kasi meron nagpapaaral sa'yo. Magsikap ka na makapagtapos ka anak. Kasi kung nagkataon, ikaw pa lang makapagtapos sa inyo ng kapatid. Hindi ko ba nakagraduate ng college si ate? Hindi. Nag-asawa na ako yung ate mo. Wala rin naman akong pampaaral sa kanya no. Kaya nagtrabaho na lang siya para makatulong sa akin. Pagdating kasi namin mo sa Zamboanga, nakatuloy kami sa bahay ng lolo at lola mo. Tapos masukan ako bilang labandera, planchadora, tagalinis ng kubeta, nagtindera rin ako ng mga gulay sa palengke. Doon ko na nakilala yung pinakasama ko ngayon. At tatay yung pinakabunsong anak na babae. Ibig sabihin, may iba pa po pala kayong mga anak? Oo. Tatlo yung anak namin yung pinakasama ko. Dalawang lalaki sa isang babae. Anak niyo rin pala yung maliit na batang yun. Kala ko ako nyo na eh. Akala ko, minsan siya ng mga pamangkin ko. Ako hindi. Magkaedad lang sila. Pero magsakin talaga sila. Marami rin napagkakasama ko siya. Pero anak ko talaga. Sa bagay, sino bang magkakala na magkakaanak pa ulit ako sa edad ko to? Pero wala ka at magaling mo buntis eh. Resulta kasi nakita at kailangan ko ng biological mother
Same just this.